Lumapit si Lian sa isang medyo may edad na babae at nagtanong, ikaw ba ang may-ari ng barko? Nabaril lang ang asawa mo. Napaluhod ang babae at nanginginig ng husto. Nabaril lang ang asawa ko. Tian Bao, hindi ko talaga alam kung saan sila nanggaling. Sa sandaling iyon, inihagis ni Tra Xiaodao ang binata sa deck, at malamig na sinabi ni Lian, magsalita ka. Bakit mo ako pinatay? Napakagatlabi ang binata at nanatiling tahimik. Naisip ni Lian sa kanyang sarili na pagdating ko, nagmamadali akong yakapin ang isang 18 o 19 anyos na mabangong babae at bamulong sa aking tenga na muntik na akong mabaril na parang pulot-pukyutan nang isuot ko ang aking damit. Mahirap matukoy ang pinagmulan ng mga taong ito. Ang gantimpala para sa ulo ni Tian Baozi ay 20,000 timba ng pilak. Ang mga lokal ay mabangis, at maaaring sila rin ay tumitingin sa gantimpala. Bukod dito, ang mga puwersang pirata sa South China Sea ay laging nag-aaway. Mula sa maliliit na gang ng 12-dosenang mga tao sa peninsula hanggang sa mga gang ng libu-libong barbaro, hindi maaaring monopolyo ng ika-57 na alyansa. Mayroon pa ring ilang mga pirata na kapantay ng ika-57 na alyansa. Halimbawa, si Chu Gui, ng matuwid na pamilya, na nagmula sa mahirap na pinagmulan at mahilig sa karahasan, ninakawan ang mga barkong pangkalakal ng Guangzhou, ay walang awa at hindi nagpapatawad, o ang manliligaw ng pirata na si Zhang He, ang malaking boss na si Tai Qian. Walang gaanong pagkakaiba. Hindi banggitin ang hukbong dagat ng Portuges na sumasakop sa Macau. Nasusunog ang East India Company. Ang buong coastal area ng South China ay isang lugar kung saan laganap ang masasamang espiritu. Sa pag-iisip nito, tinitigan ni Lian ang batang lalaki at nagtanong, taga-anam tra ka ba? Nagulat si Xiaodao at nagtanong, paano nalaman ni Lian? Ipinaliwanag ni Lian, bahagyang dahil sa kanyang mga tampok sa mukha. Bukod dito, ang mga animite at anamite hybrids ay karaniwan sa mga pirata sa South China Sea. Sa tuwing sinusupil sila ng Imperial Court, umuurong sila sa anam para magtago. Sa makatuwid, ang anam ay itinuturing na isang pangunahing likurang base para sa mga pirata. At maging ang ilang mga kudeta sa anam ay malapit na nauugnay sa halimaw na si Zhong He. Pagkatapos ay bamulong siya kay Tra Xiaodao, isinakripisyo ko na ang katimugang Jiluso ng Shu Tiaingong. Bilang karagdagan sa 75 naval specialty, nakuha ko rin ang bahagi ng memorya ni Tian Baoji. Bigla, hindi ko nakilala ang sarili kong mga subordinate. Masyadong kakaiba. Tumingin si Lian sa binata. Sabihin mo sa akin kung sino ang nagpadala sa iyo dito, at ililigtas ko ang iyong buhay. Ngunit ang batang lalaki ay matigas pa rin, nakapikit at nanatiling tahimik. Sa sandaling iyon, isang mahabang busina ang tumunog, at isang 3-masted sailboat na mga 20 metro ang haba ang papalapit. Sa busog ng barko, isang 13 anyos na batang lalaki at isang 14 anyos na lalaki ang nakakita kay Lian. Nagningning ang kanyang mga mata, at nagmamadaling tinapos ang pastry sa kanyang kamay at sumigaw, kapatid na Tian Bao, tumigil ka sa paglalaro. May nangyari sa bahay. Tinapik ni Lian ang isang Xiaodao sa balikat. Lalaki ko. Ang lubad ay mabilis na ikinabot sa palo, at ang nakayapak na batang lalaki ay umindayog sa lubad na parang carousel at saka mabilis na tumalon. Pagtingin niya sa paligid, sumigaw siya, aalis na ako. Ang kubyerta ay puno ng dugo. Hindi nagpaliwanag si Lian at direktang nagtanong, Xiao ba, ano ang nangyari sa bahay? Iminuwestro ni Xiao ba ang kanyang mga kamay at paa at masunuri na sumagot, ang mga opisyal at sundalo ay nakumpiska ng higit sa 20 sa ating mga barko. Binaril ang ika-10 ginang. Sinabi niya na kung hindi ka babalik bago madaling araw, huwag kang bumalik. Naglagay na ngayon si Lian ng tabla upang i-connecta.
ang dalawang bangka at pagkatapos ay mabilis na pumunta sa kabilang bangka. Papatayin ako ng mga lalaking iyon. Ang lalaking ito ay nakahiga sa lupa. Makipag-ayos ka sa kanya. Nang marinig ito ni Lian, tumingin si Xiaoba sa palakol sa likod niya at kinaladkad siya patungo sa bata. Nakataas ang talam ng itim na palakol. Ang batang lalaki ay nagpanik at sumigaw, si Shu Banpai ang tumawag sa akin. Pero bago pa siya makatapos magsalita, tumalsik ang dugo kung saan-saan. Nakasakay na si Lian sa barko at tumalikod para magtanong, ano ang sinabi niya bago siya namatay. Nagulat din si Xiaoba at nag-isip sandali bago sinabing kain na hinala din si Xiao daw. Naghinala si Lian at naisip niya, ang batang ito ay napakalakas. Dapat may mali. I activate ang Crimson Flash Arrow ng Ghostly Koryo State, isa sa 800 high-level ghosts ng Pentabeast Alliance, na dalubhasa sa naval warfare, 80 na antas ng pagbabanta. Si Red Trash Xiao daw ay nataranta at nag-aalala. Ang isang batang lalaki na may banta na antas ng pulang panganib mula sa prutas na ito ay higit pa sa imahinasyon. Biglang nagkaroon ng ideya si Lian at sinabi niya sa mga mandaragat na nasa barko. Nagnenegosyo ang mga bangkay sa kabilang barko. Huwag nang magdulot ng anumang gulo. Tulungan silang itapon ang mga bangkay ng mga bastard na iyon sa dagat. Kung tungkol sa mga taong napatay ng hindi sinasadya, hayaan ang may-ari ng barko. Maraming bangkay ang itinapon na parang dumplings. Tinawag ni Lian sina Zhang Wei at Hazy ng 2 tao na may malalim na kasanayan sa pagsised. Halatang eksperto sila sa pagsised. Sumisid kayong 2 at bantayan ang sino mang kukuha ng mga katawan. Kung mayroon, sundan sila, alamin ang kanilang background, at iulat muli. Tumalon ang 2 sa tubig. Bumalik din si Zuba sa barko, itinuro ang mandaragat, at sinabi kay Lian, saan kayo nagpunta ni Trash Xiao Jiao? Tanong ko sa kanila, tumawa lang sila. Sinabi ni Trash Xiao daw na pumunta kayong 2 para makipaglaro sa isang babae. Inis si Zuba. Trash Xiao daw, tumahimik ka. Nagtataksil kay Tian Bao, hindi ikaw. Mas mabuti bang makipaglaro sa isang babae kaysa maglaro ng baraha? Sa sandaling iyon, tumawa ng malakas ang isang mandaragat at sumingit, dapat mong tanungin ang iyong ina kung ilang tao ang kailangan upang makipaglaro sa isang ginang. Tumalon si Zoba sa isang kahoy na crate, naglagay ng isang piraso ng pastry sa kanyang bibig, at malamig na tumingin sa marino. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, pinapagalitan mo ba ako? Nagulat ang marino at mabilis na inilayo ang mukha. Tahimik ang deck ng barko. Medyo awkward ang atmosphere ng mga sandaling iyon. Isang marino ang nag-aliw sa kanya. Walang nagpapagalit sa'yo. Nang marinig ito, nagulat si Ba at lumingon sa kanyang kapatid na si Tian Bao. Ano ang pinakamaraming tao na maaari mong paglaruan? Ikan-away ni Lian ang kanyang kamay at bamulong, marahil sa isang tao lang. Maiintindihan mo sa loob ng ilang taon. Pagkatapos ay dinampot niya ang isang balde at inihagis sa kubyerta. Halika, Xiaoba, mag-arm wrestling match tayo. Nang makita si Zoba na tumalon sa kahoy na crate, naisip ni Lian sa kanyang sarili na kahit na wala ang bundok sa kabila ng bundok, sa kapangyarihan lamang ng nag-iisang phoenix, mayroon na siyang lakas na sumasabog na daan-daang pounds. Panahon na upang subukan ang kapangyarihan ng prutas na ito. Inilapat ng 2 panig ang kanilang lakas, at biglang may puwersang tumulak patungo kay Lian. Naningkit ang kanyang mga mata, at namumuo ang kanyang mga ugat habang hawak ang kanyang palso. Nagkaroon ng kaluskos, at nahati ang kahoy na crate sa ilalim ng kanilang mga kamay. Kasabay nito, nabasag din ang crate na kinauupuan ni Zuba. Nawalan ng balanse si Zuba, at sinamantala ni Lian ang pagkakataon na idiin ang kanyang palso. Nahulog si Quiba sa lupa, natabunan ng putik, ngunit mabilis na bumangon.
Walang kwenta ang round na ito. Ulitin natin. Kapatid na Tianbao. Ikan-away ni Lian ang kanyang kamay at ngumiti ng pilit. Kalimutan mo na. Nanalo ka ngayon. Pumunta at maglaro. Tumingin siya sa kanyang palso, na namumula at namamaga, at pagkatapos ay sa palso ni Zuba, naganap na normal. Kung magpapatuloy siya, hindi siya mananalo sa pamamagitan ng pag-asa lamang sa kanyang explosive power. Siya ay may bakal na katawan at pambihirang lakas. Siya ay nakakatakot na sanay. Walang sinabi si Lian at ibinahagi niya kay Trash Xiao daw ang impormasyong nakuha niya. Mukhang seryoso si Trash Xiao daw. Hinarap mo ang ninuno ng demonyo ng direkta. Ang makamultong koryo. Ayon sa alamat, minsan siyang nagdulot ng kalituhan sa baybayin ng Timog Silangang Asya at kalaunan ay nasakop ng makalangit na ninuno ng demonyo, at naging kanyang subordinate. Ang banal na ina ay may mas mataas na katayuan kaysa sa 3 kadalisayan at 4 na jade sa Timog Silangan na rehiyon, masasabing siya ang pinakamaimpluwensyang diyosa sa Taoismo. Sa madaling salita, kung ang ninuno ng demonyo ay maaari ding maging mana, ito ang pinakamataas na pamana na nakita ni Lian mula nang pumasok sa Netherworld. Ang base ng Red Ribbon Gang ay puno ng mga barko, at ang mga hawak ng mga barko ay puno ng hindi mabilang na mga espada, mga kahon ng bala, at mga baril. Pagkababa ni Lian sa barko, umalangaw-ngaw ang babaeng boses ng system. Nakumpleto mo ang isang kargamento. Ang iyong kargamento sa oras na ito ay walang halaga. Lord Walker, mangyaring huwag kalimutan ang iyong misyon na suportahan si Haring Xiang. Sa sandaling iyon, isang higanteng may isang mata ang sumugod sa harap ni Lian. Si Brother Tianbao, ang ika-10 ginang, ay malapit ng mamatay. Nagdilim ang mukha ni Lian, at inutusan siyang mamuna. Kaagad, bumagsak ang mga alon sa mga bato, at ang grupo na pinamumunuan ni Lian at Trash Xiao daw ay sumugod sa kagubatan, patungo sa bahay sa kagubatan. Pagtingin sa grupo sa kanyang harapan, mabilis na nag-analyze si Lian. Ang pangkat ng tagapagpatupad ng Red Ribbon Gang ay may higit sa 100 katao. Lahat sila ay makamulto na koryo. Ang Red Ribbon Gang ay may higit sa 200 ghostly koryo sa kabuuan, karamihan sa kanila ay direktang nasa ilalim ng utos ng 10th Madam, na isang mahalagang kadahilanan sa kanyang kontrol sa gang. Sa looban, isang batang babae, 7 o 8 taong gulang, ang may hawak na bowl ang may berda. Nang makita niyang nagmamadaling pumasok si Lian, tumakbo siya at niyakap ang binti nito. Niyakap ako ni Kuya Tianbao. Napaisip sandali si Lian at napagtanto niyang anak pala ito ng pinuno ng Red Ribbon Gang. Binuhat niya ang batang babae at malumanay na nagtanong, "Bakit ka malungkot, Xu Enhi?" Umiyak ang batang babae. Maraming dugo ang ina ni Kuya Tianbao. Sumulyap si Lian sa loob ng bahay, ibinaba si Xu Enhi, hinaplos ang kanyang buhok, at pagkatapos ay pumasok. Nang subukan din ni Trash Xiao daw na sumunod, hinarang siya ng isang lalaking naka-red headscarf. Trash Xiao daw, anong negosyo mo? Nagkibit balikat si Trash Xiao daw at tumawa. Nakalimutan ko na isa lang pala akong kulangot. Sa pagbabalik sa mahigit 10 taon, isang bagong panganak na sanggol ang nakahiga sa isang kahoy na palanggana, na naanod mula sa isang bagyo patungo sa isang isla. Buti na lang at sinundo siya ng mga pirata sa isla. Akala nila ito ay isang pagpapala mula sa dakilang santo ng Mushu. Kaya naman nakaligtas ang bata at binigyan ng palayaw na Tianbao Zi. Sa edad na 13, lumaki si Tianbao Zi sa mga pirata. Dahil sa kanyang tapang at lakas ng loob, inampun siya ng pinuno ng Red Ribbon Gang. Mula noon, pagkatapos ng 10 taon ng hindi mabilang na labanan, naging tanyag si Tianbao Zi sa lahat ng dako. Gayunpaman, maaari pa rin siyang ituring na isang bagong dating, hindi maihahambing sa mga lumang timer.
Salamat po sa panonood.